Yun oh, meron tayong kalendaryo. Ayan, good morning guys. Bumili ako ng today oh, bumili na ako ng ito ba yung Grass Zero? Ba't nag-iba na yata yung kulay? Pinulayan lang po nila. Dati dilaw eh. Oh. Tapos yung pakitingnan mo nga kung ano. Nako, may t-shirt. Ba pre, may kasama pala yan ah. Tingnan mo nga kung di expired. $2.7 isa. Magkano ba dati? 2.8. Nagmura no? 2.850. Okay. Bali ano yan eh. Yan, apat at maliit. Oh, halos 5. 2025. Oh, Ano kaya rin? 2025 expired o 2025 kailangan itanim? hindi, nakalagay naman yung expiration. Hinihingi. Sabi ko 3 yung kasama ko eh. 24. Binigay isa? Binigay isa. Eh, hindi ko na kayo bibigyan. Sa akin na lang. Oo. Diba? 25. Ano yung nakalagay yan? Palaya? Ay, wala. Sa likod pala ta. Master Grain. Ano na lang sa amin? Kalendari. Ayan, sabi. Kaya nyo na lang nyo. Oh. Ano kayo nakabili? Isa lang pala to. Rebe o kay Rueda? Aba. Kay Roland. Pre, tingnan mo. Ganyan pala yung nag-i-spray mo. Ayan o, laban para sa masaganang ani. Ayan. Araw-araw sasama ako rin. Di ba kaya rin mag-i-spray? Hindi ako sa akin na lang. Ako na lang pari papasad dyan. Ayaw nga. Kahit ka ako malagyaw pa yung tangke niyan, mapapasan ko kayong dalawa. Oh, meron na naman tayong ano. Kalabasa. Hindi pre, kunin na natin to. Kari salvi ah. Pre, kunin na natin. Mamaya gupitin mo yung kalendaryo, yung kailangan dyan, hindi yung poster. Sino ba yung artista na yan? Rob Ginto yan. Ha? Rob Ginto. Yan ba yun? Pare, doon may isok-sok ko. Ayun, Rob Ginto. Pagka nakahiga ka na, imagine. Okay. Sa ano yun eh? Sa Viva Max. Viva Max. Kilala ni pare Patrick. Siyempre, si Patrick pa. Viva Max eh. Idol niya yun. Dumidilaw to pagka yung nabuksan. So, ibababad na natin to ngayon para makapagtanim. Pwede siguro bukas to ng hapon, no? Para maihabol. 29 na bukas. Oo, para tanim na bukas. at least yung tanim natin ng ampalaya, 2023. Pasok pa rin ng December na yan. Oo, para pagpasok natin ng January 2, katubo na. Tatayo na tayo ng poste. Di ba ako nakabili ng alambre, tsaka na pagka naitayo na to. Ilang ubos ba tayo ng 4 dito? 3 na alambre, rolyo. Bili muna tayo kahit 3 lang. 3 kasi nagkulang yung 3 namin dyan eh. Sobra na may 4 dyan. Bagay meron. May sobra tayo dyan. 3 lang muna. Bagay lang bumili mamaya. Sobra tayo ilang rolyo eh. Nakapagbutas na pala nun. Meron siyang improvised na pambutas ayos tapos lalakihan na lang. Ayos na yan sa ampalaya. Ayos pala sa'yo ba hindi? Yun sa akin na 4. Tinira mo lang? Yun nung sa akin na kay paring Bunso hindi. Meron ka rin yan? Meron din ako. Ayos pala no.
So yung pagitan na to nasa ano, 1.5 paa. 1.5 feet. Sa 50 cm po siguro. Ay hindi, maliit lang yung 50 cm de. Mga nasa ano to, 80 cm. Oo, mga 80. Oo. Pero actually sa talong, yan, maganda rin ganyan pagitan sa talong. Bigyan ko lang kayo ng preference guys. So, kung kasing laki nyo yung dangkal ko, 2 dangkal siya. Lumusal muna tayo, Trek. Luto na yung ulam. Ito na yung mais mo. Mara ito, Trek. Nakatanim na kami din yan. Yun din ko ng power tiller. Oo, marami pa to. Meron na yun lahat. Meron na yun. Kagaya ng ginagawa namin, yung sulukan, yung pinakamalaki dapat. Mga sulok, yung 4 na sulok na yan. Ganda yung bala. Yung alam mo. Tagal si Mete, no? Pipitas ka ng ampalaya, nakahagdan. Ako, hirap. Pipitasin yung kalamansi. Hindi, ampalaya. Huwag mo na ako masyadong babaan, mahihirapan kami. Sino ba matangkad sa inyo ni Saldi de? Trek? Yun niya. Pareho lang yata yan. Pag si Patrick nagtatali, Trek, taas mong konti. Sinahihirapan kami pag ano nakayuko. Pare Saldi naman mamimitas. Naka ano yan ha, Ay, naka-align to yan. Oo, nakatansiya may tanda na. Kaya hindi maliligaw Oh, Tanghali lang. musal muna tayo. Dalawa sila eh. Malambot na yung lupa dito. Hindi naman. Nakabukas yung pag-vlog ni Jenny sa kanin mo. Kaya ba tayo mo kasong magsalita? Ayan si Henyo, marami nakakapasid. Ba't ba ayaw magsalita ni Henyo? Poso na yan. Ba't tayo gumaan? Parang si ano yan si Patrick nung bago-bago. Hindi rin nagkikikibo. Siyadong mahiyain. Ayan po tayo. Uy, ito masarap. Ito. Ito ko. Ito. Pare, yan. Kaya ka na yung pare. Malayo po. Malayo ko? Alam mo po. Dami mo po. Haba. Kain po. Kain po Saan ba ito, De? Saan to, no? Sa inyo po yan. Nagmamalo pre kami na alang ano. Oo. Nakalapit nga lang din sa sagingan eh. Masarap po kumain. Sagang mo lang dahon eh. Hindi ba nalanta yung aratilis natin nyo? Hindi ano? Mamaya. Yan na mong mamaya hapon. Hindi pa naarawan. Diligan ng ambon kagabi. Ang gawa tayong kubo doon maliit lang. Kahingan. Pag mainit dito, doon.
Pwede kayo parang henyory ah. Vitamin. Oh, pampaganda ng boses. Vitamin. Pampakibuya. Naging manok. Baka pag nagsalita si inyo. Pampakibuyan. Masyado sa ibig kaya kailangan ganun. So as always, ito yung gamit namin, Mestiza F1. Nasa ano po to, isang lata, 100 grams to eh. Nasa 500 na buto. So 2, tapos ito mga nasa 300 or 250 kasi kalahati lang siya. So 2,200 plus yung itatanim natin dito. Kinis ng kabayo, ano? Kabayo. Kabayo ba eh? Nakasakay sa kabayo. Kinis yung kanong kaligtaan. Akinis nung hita ng kabayo. Aba na. Ito pang sulok, malaki. Bakit nga ba mas gusto namin yung ampalaya kahit malaki yung puhunan? Kasi po ang ampalaya hindi siya bumabagsak na todo, hindi bumabagsak ng halos halos pamigay na lang, hindi kagaya ng ibang gulay na upo, patola, kamatis. Pag yan bumagsak, talagang tinatapo na lang ng ibang farmer kasi magbabayad ka pa ng pipitas. Kung mura, lugi ka. Ang ampalaya po, kahit bumagsak yan, pinakamababa na yung, sa experience namin, hindi pa siya bumaba ng 20 per kilo. So sa presyo na yon, hindi talo. Makukuha at makukuha mo pa rin yung puhunan mo, lalo na kung marami kang mapipitas, meron pa rin kita kahit na hindi ka tumama ng magandang presyo. Kagaya nung nangyari na to, nakabawi naman tayo dyan at nakuha natin yung pang renew dito sa another 1 year dito sa farm 2. Kaya sa ampalaya po kasi malaki yung chance natin, malaki yung chance natin pag tumama, talagang one time big time. Lalo na pag tinamaan natin yung 90, 100, talagang, kaya yung iba pag nagtanim ng halimbawa 1 hektarya or kulang 1 hektarya, milyon ang kita, labas ang gastos. Nangangarap lang po tayo na tumama ng kahit isang beses lang, na kagaya nung sa farm sa San Carlos dati, 95 tinamaan namin yun. Matagal siya bago nagbago yung presyo. Kaya lang ang diferensya nun, yung tanim namin doon kalahati lang nito. Ibig sabihin konti lang, hanggang 2 lata lang kami doon. Ito 4 o 5 lata. Kumbaga nagdoble na tayo para kung sakasakali sa loloobin ng Panginoon, pag tumama tayo, malaki, marami. Nga pala guys, itong Ground Zero, papaliwanag ko lang po ulit, hindi po natin gagamitin ito sa pinagtatamnan namin. Kasi nga para sa akin nawawala yung nutrients ng lupa dito sa experience namin. Kasi sa farm 1, yung diki doon, yung gilid ng irrigation, ilang beses kaming nagtanim doon, kamatis, sitaw, talong.
hindi siya ganun kaganda, hindi siya gumanda kasi sinabi sa akin ni tatay, lagi niya palang ini-sprayan ng herbicide yun, kaya naluto yung lupa. Ito gagamitin po natin yan dyan sa pilapil na yan, yung madamo na yan, kasi hindi po natin yan tinatamnan. Yan yung paligid na yan, pero yung dito mismo hindi po, at tsagain namin grass cutter yan. Pero sa ngayon meron po tayong mga bagong lumalabas na gamot na herbicide para sa damo. Malamig sa lupa, malamig sa halaman, kaya pwede mo siyang i-spray kahit may tanim, pero hindi pa kami gumagamit nun. Sa ngayon ang nagagastos po natin dito sa tatanim nating ampalaya, nasa ano po to, mahigit kalahating hektarya ito, 6,000 or 7,000 square meter, mga ganun po. Unang una yung binili kong kawayan, 10,000 yan pang poste. Kasi kung bibili tayo nyan, merong nabibiling ano nyan, gagamitin mo na lang, tama na yung sukat, kaya lang 120 ang isang yung puno ng kawayan, yan yung mga kakapal. So kung 100, 12,000 na kaagad, so nakatipid tayo dyan. So 10,000 plus yung buto natin 11,000, 21. Yung plastic mats natin 2-3 ang isa, dalawang 4 feet ang binili ko, 4,600. So meron na tayong 25,000. Tapos yung stable at roto niyan 3,000 tsaka 1,500 plus 4,500, meron na tayong 30,000. Tapos yung pinabao naming pataba dyan, 2 kaban na triple 14, 32 plus 32. At madadagdagan pa yan sa darating na araw dahil bibili pa tayo ng alambre. Yung buho gagastos tayo dyan ng mga 8,000 or 9,000 kasi mga kailangan tayo dyan ng 400-500 pieces, 17 pesos ang isa, kulang-kulang 10,000. Tapos sa alambre uubos tayo ng mahigit 3 rolyo dyan, 3,500 ang isa, so another 10,000 ulit. So siguro aabot tayo ng mga hanggang 70,000-80,000 pati yung pataba siguro. Siyempre hindi pa po kasama dyan yung nagtatrabaho, yung sahod nila, hindi pa natin sinasama. So all in all, kung kukwentahin natin, nasa 100, ganyan po kalaking tatamnan, 100,000 kung isasama natin yung pasahod sa tao. Pero sa akin hindi ko na sinasama yun dahil binibigyan ko lang kayo ng idea kung magkano yung pwedeng or posibleng gastusin dito sa ganito. Kasi dito umubos ako ng 80,000, hindi kasama yung hindi kasama yung sahod sa tao. Kain tayo. Meron tayong salad. Bayos ah. Time-lapse na lang tayo para mabilis. Maslam. Naglutong ulam na lang kami. Busy lahat eh. Walang busy si Kahinyo. Diyan na lang ako. Bababad natin ngayon alas 12, bukas ng maga hahanguin, tapos pati tiktikin, pwede na itanim nun. So actually pwede pang palutikin yan ng mga ilang araw, pero kami naghahabol kami ng araw, kailangan bagong taon maitanim na. Banlawan lang natin, isang banlaw, tapos yan na rin yung tubig.
Isang banlaw para maano yung gamot. May gamot kasi yan eh. Ulat. Dini na lang. Huwag sa loob na yun. Hindi natin mamaya matadig ni Jonah eh. Ari tayo eh. Sayang to. Oh. Tsaka may salang nyo. Para mag-init ka agad. Yan, okay na yan. Bukas ng maga, alisin natin. Tapos patutuyin ng mga 1 oras, 2 oras. Tatanim na. Kainaman naman pagka minsan-minsan kumukulimlim. Sapat-sapat lang siguro yung poste namin. Kompleto na kasi yan eh. Doon na lang tayo sa dulo. So okay na yung butas lahat. Nakakutin na lang natin to sa dulo. Yo, ang bigat. Ang layo. Magagamit natin yung pansayg. Ayos, kompleto na. So bali bukas pwede na magtanim. Pero hindi pa natin yan didiligan para mainitan ng konti. Tapos kinabukasan natin didiligan. Ano lang, timba-timba lang muna. Hindi natin didiligan ng diretso yan hanggang sa tumubo. Pag tubo na, nakaangat na sa plastic mulch, pwede na natin patubigan. So habang naghihintay tayo, asikasuhin natin yung balag paunti-unti. Oh, ano pa? Tara na. Para makaano bukas. Pagtanim. Para sa bagong taon. Hindi man lang makaupo. Ay, yung ano? Ito masayang ito. Hito. Ang masayang. Dalhin nyo, sayang. Dalhin mo.
ka na ang ito. Kami upo. Kulang lang ano. Pare, ano na eh. Pwede nang gawing baso eh. Titigas na yung ginigin eh. Yung mga datihang nag-aampalaya, karamihan ayaw magtanim ng buwan ng December, January, February. Kasi kaya nung nasabi ko sa nakaraang vlog, mahirap alagaan ng ampalaya pagka yung kasalukuyan yung January, February. Dahil yung hanging amihan parang may dalang sakit sa ampalaya. So ito matataon ng January, February. Tingnan natin kung mapapaayos na, mapapaganda natin. Pag ito nakalusot, siguro naman maganda yung presyo. May tubig ba tayo? Okay, let's go. Bigas. Meron niya, Marami. marami. No. Tatlong bus lang na to. Nung isang araw sabi ko may bibigas. Marami yan, nung nagsaing kulang. Si Enyo. Binili mo tatlong bus na inabawas siya. Okay, sige. Ano guys, kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Uy, may mais si Patrick oh. Chay!